Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa At sa inyo inyo mga mga kapatid, kapatid, na na lubha lubha akong akong nagkasala nagkasala sa isip, sa sa salita salita at sa at sa gawa gawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya sinasamo sinasamo ko ko sa sa mahal mahal na na Birheng Birheng Maria, Maria, sa sa lahat lahat ng ng mga mga anghel anghel at at mga mga banal, banal, at at sa sa inyo inyo mga mga kapatid, kapatid, na na ako'y ako'y panalangin panalangin sa sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ibinagdarama, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaias, naliliwanagan ng ningning ng Panginoon ang lungsod ng Jerusalem, at dooy magsasadya ang maraming pangkat na may taglay ng mga mamahaling handog. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakang yaong madarama. Pagkat
Ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umulad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari, gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na tulad ng mga Hudyo ay pagpapalain din ang mga hintil dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang taray aming nakita, kaya kami nagsipunta upang sapon sumamba. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea nung kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya." Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskribas sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. "Sa Bethlehem po ng Judea," tugon nila. "Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel." Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbili na ng ganito, "Mayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad yun sa akin upang ako may makasamba sa kanya." At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kaniya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso po na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Marami pong salamat at sakripisyo nyo para sa pamilya nyo and of course para na rin po sa bansang ito. Salamat din sa mga nagpapakatinong alagad ng batas, Navy, Police, Sundalo. Mabuhay po kayo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Katulad po ng sabi natin kanina, ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan. Ang dakilang kapistahan, hindi basta kapistahan, dakilang kapistahan ng pagpapakita. Ibig sabihin, ito'y napakahalaga. Pagpapakita, Epiphania manifestation. Sinong nagpakita? Ang Diyos. Hindi nakikita ang Diyos until magkatawang tao si Jesus. Si Jesus na ang dala ay kaligtasan, sapagkat yun ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. The Lord saves. So sino mang makakita sa Kanya, sino mang kumilala sa Kanya, maliligtas talaga. Nagpakita ang Diyos na si Jesus kanino? Sa lahat ng tao. Sapagkat gusto ng Diyos maligtas ang lahat ng tao. Father, lahat ng tao? Oo, sapagkat ang mga nakakita kay Jesus lang siya'y magkatawang tao ay sumisimbolo, kumakatawan sa lahat ng tao. Alam po ninyo, lalong-lalo na dati, sa pananaw ng isang Hudyo, dalawa lang ang klase ng tao sa buong mundo. Hudyo at hindi Hudyo. Basta sila Hudyo. Sama-sama na tayong mga Amerikano, Pilipino, Australiano. Basta, para sa kanila, dalawa lang ang klase. Hudyo kami, hindi kayo Hudyo. Yun na ang pagkakagroupings, pagkakagrupo. Bakit ganon? Bakit parang may yabang?
Bakit parang may pagiging exclusive? Kasi kung babalikan po natin ang Old Testament, we will realize ang mga Hudyo talaga ang piniling bayan ng Diyos. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. You shall be my people and I will be your God. Tapos kung titingnan din natin, nandun ang mga propesiya na kapag dating ng tagapagligtas, sa lahi nila magmumula. Kaya nandoon ang yabang, nandoon ang ere, na sa kaligtasan sila lamang ang may karapatan. Na kapag dumating na ang tagapagligtas, sila lang ang makakakita at kikilala sa Kanya. Kumbaga, in other words, sila lang ang anak ng Diyos. Kaya dito po papasok yung halaga ng pagdiriwang natin ngayon eh. Kasi, nitong mismong Pasko, di ba, nagpakita na si Kristo sa mga Hudyo, si Maria Hudyo, si Jose Hudyo, ang mga pastol, Hudyo. So tama. In fairness naman sa Diyos, inuna niya sila. Nagpakita si Jesus sa mga Hudyo. So yun na yung unang klase ng tao sa pananaw ng mga Hudyo. Hudyo si Kristo, ha? Now, ang ebanghelyo natin, na bahagi pa rin ng Pasko. Kanino naman nagpakita si Kristo? Sa mga mago. At ang mga mago ay hindi mga Hudyo. So, kumpleto na. Kumpleto na. Ang Diyos ay nagpakita sa lahat ng tao. Kaya mas dapat po nating ipagdiwang ito eh. Kaya dapat talaga dakilang kapistahan ito eh. Hindi ito basta-basta pagdiriwang. Dapat dakilain ang pagdiriwang na ito. Dahil tayo ay mga Pilipino. Hindi tayo Hudyo. Pero tayo man ay inanyayahan. Tayo man ay ginawa ng Diyos ng paraan upang maabot ng mga misyonero at makilala, sambahin si Kristo. Dahil gusto rin tayong maligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ganun po kahalaga ang pagdiriwang natin sa araw na ito. Sana lang talaga katulad ng mga mago, pahalagahan din natin ito. Appreciate din natin ito. Ingatan din natin ito. Una, i-appreciate natin. Hindi niyo po ba napansin yung naging reaksyon ng mga mago? Ilagay natin sa konteksto, ha? Wala silang Biblia. Hindi nila alam yung mga propesiya. Okay? Ang alam lang nila, basahin ang galaw ng mga between heavenly bodies sa kalangitan. Yun lang. Hindi nila alam yung mga propesiya na isisilang dito, something like that. Isa paggaling sila sa malayong lugar. Okay? Isa pa, meron silang ibang mga paniniwala. Okay? Pero nang nakita nila si Jesus, they were overjoyed. Masayang-masaya sila. Hindi nila sinabing, nang makita si Jesus, picture this. Nang makita nila, ay, ito na. Ito na yun? Ito na yun? Hari ba to? Hindi kinoconsider agad na hari ang isang bata, ha? Ang isang sanggol. Prince muna, bago king. Unless patay na yung nanay at tatay niya. Eh, nandun pa naman yung nanay at tatay eh. Si Jose at si Maria. Hindi inisip at hindi sinabi ng mga mago, ito na yon? Okay, fine. Ito ang nanay at tatay niya? Ito yung bahay nila? Ito lang ang meron sila? Ito ba yung hari talaga? Hindi ganun eh. Hindi ganun eh. Nandun agad ang appreciation kahit na hindi eksakto marahil sa inaasahan nila.
Ang ginawa nga nila, nagpatira pa, sumamba, at nag-alay pa sa kanya. Bagay na ginagawa lang sa hari talaga. Something na hindi naman ginawa ng maraming mga Hudyo. Kahit na hanggang pagtanda na ni Kristo. Kaya nga si Kristo napako sa krus. Hindi na kinilalang hari si Kristo. Hindi na kinilalang Diyos si Kristo. Sa katunayan, hanggang ngayon, may mga Hudyo na hindi naniniwalang Diyos si Kristo. Bakit? Kasi bagamat si Kristo ay nakakagawa ng mga himala at milagro na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Sige nga. Mula ba noon hanggang ngayon at hanggang sa mga susunod pang panahon, meron bang makagagawa ng mga milagrong ginawa ni Jesus? Come on! Bumuhay ng patay, lumakad sa ibabaw ng tubig, nagpakain ng mga libu-libong mga katao? Sinong makagagawa niyan? Wala! Sapagkat Diyos lang ang makagagawa niyan. Yun ang sabi ni Nicodemo. Si Nicodemo, isang Pariseo, ang sabi kay Kristo, Guro, walang ibang makagagawa ng ginagawa mo, malibang siya'y galing sa Diyos. Nakapagpalinis din si Jesus ng mga ketongin. Napagaling niya na napag-usapan na natin na sang-ayon sa isip ng mga Hudyo, especially during those times, walang ibang pwedeng makapagpagaling ng ketongin kundi ang Diyos lang. Isipin ninyo, by all indication, nandiyan na. Hindi lamang yung mga himala, hindi lamang yung mga milagrong ginawa ni Jesus, na sabi nga natin, hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Yung propesiya, tinutumbok siyang talaga. Tinutumbok siyang talaga. Hindi pilit, hindi gaya ng mga ibang mga founders ng relihiyon ngayon. Makikita mo daw, sa Biblia, sila, come on! Yung pangalan, sige, hanapin mo kung meron. Pilit na pilit. Eto, tatawagin siyang Jesus. Kung bakit? Hindi nila tinanggap si Jesus. Hindi nila appreciate si Jesus. Bakit? Ayaw nila ng packaging. Hindi nila appreciate yung dating. Anak ka ng karpintero, nagpapatawad ng mga kasalanan, masyadong mapagmahal, masyadong maawain, at kaibigan ng lahat, mahal niya ang lahat. Hindi! Dapat kami lang. Ganun lang mga Hudyo. Hindi nila gusto yung packaging. Okay na sana pero yung packaging ayaw namin Okay, ayaw mo yung packaging. Pero ang mahalaga, yung laman ng package, nandoon yung regalo. Kahit ayaw mo ng packaging o wrapping nito. Napanood niyo po ba yung viral ngayon na si Marvin Agustin kasama ng iba niyang mga kasama sa gimmick? Yung mga artista na sila, Judy Ann Santos, ganito, may activity sila. Yung activity ngayon na nauso, yung kanya-kanya may dalang mga bag ng regalo, di ba? Tapos, kakanta, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Diyan, di ba? Yung una-unahan kukuha. So, ang ganda ng mga regalo. Nahuli si Marvin Agustin. So ito na, turn na ni Marvin. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Sinaboy niya gano'n, no? Kukuha na sana sila. Aba, naggulat sila. Pandesal? Pandesal? Nakita mo yung reaksyon Si Judy Ann nga, parang natapik pa si Marvin. Parang sinasabi sa, ano ka ba naman? Ang yaman-yaman mo. Pandesal. Hanggang sa few seconds, may magsalita, may humiyaw. Ay! May laman yung pandesal! Hindi pa laman, kundi piece of paper na nagsasabing ube cake, conchinillo, lechon belly, something like that. So, ayaw man nung packaging, teka lang, huwag ka munang mag-react. Tingnan mo yung sa loob. Nandoon sa loob ang tunay na regalo. Ilan sa atin ang hindi masaya sapagkat hindi nakuha ang mga gustong regalo sa Pasko? Kapatid,
Kapatid, tingnan mo yung regalo mismo. Minsan yung packaging, ayaw lang natin. Minsan yung totoong regalo, minsan nasa problema natin. Sa mga taong at sa mga bagay na hindi natin naasahan. Minsan, nasa mga failures natin. Minsan, nandoon ang packaging. Ang regalo, ayaw lang natin ng packaging. Naalala ko nga nung bata daw ako ito totoo ginagawa lang ng biro ngayon. Sabi sa akin ng nanay ko, anak, nung bata kayo ni RJ, si RJ yung sumunod sa akin hindi naman kami nagkakalayo nung edad. Basta, to cut the story short, kapag mayroon daw bisita, ang inilalabas niya ng kwarto, yung kapatid ko, hindi ako. Kasi, Father, ang itim-itim mo nun. Namura ko nga kahit yung impo mo, yung lola ko. Kasi ang sabi ng impo mo, ng lola ko, kapangit namang bata ito. Namura ko yung lola ko. Sabi ko, Mama, grabe ka naman sa akin. Hindi talaga ganun, anak. Talagang hindi ko akalaing magiging si Father Fidel ka. Sabi ko, Ma, hindi ko alam kung matuto ako sa sinasabi mo Ayaw mo ng packaging ko Ba't tumatawa kayo? Nakaka-insulto kayo. So, minsan ayaw lang natin ng packaging. Pero, nandoon yung regalo. Ano sabi ni St. Paul sa atin? In everything give thanks. Sa lahat ng bagay magpasalamat kayo. Hindi yun sasabihin sa atin ni San Pablo. Kung walang biyaya sa lahat ng bagay. And take it from Him. Siya na binugbog, siya na binilanggo, siya na naggumuho yung sinasakanyang barko, muntik na siyang malunod, siya na pinatay. Take it from St. Paul. In everything, give thanks. Sapagkat sa lahat ng biyaya, ayaw mo lang ng packaging, pero nandoon ang blessing. Ikalawa, briefly na lang. Ingatan natin. Tingnan po ninyo yung mga mago. Anong sabi sa Ebanghelyo? Matapos nilang sambahin si Kristo, matapos nilang kilalanin ang blessing ni Kristo, umuwi sila at nag-iba na sila ng landas pauwi. Hindi na sila pumalik kay Herodes. At sabi ng mga dalubhasa, nag-iba na rin sila ng racket sa buhay. Inalis na nila yung mga paganong mga practices nila. Sa madaling salita, ang mga magong ito ay nagbagong buhay na. Iningatan nila yung blessing na tinanggap nila. Sana ganun din tayo. Ang sabi ni St. Paul sa atin, sa Philippians 2 verse 12, work out your salvation. Work out your salvation with fear and trembling. Hindi sinabi ni St. Paul, work on your salvation. Hindi. Hindi po natin kayang pagtrabahuhan ang ating kaligtasan. Tinrabaho na ito at kinumpleto na ito ni Kristo. Hindi tayo ang magliligtas sa ating sarili. Si Kristo, iniligtas na tayo. Kasi kung tayo magliligtas sa ating sarili, kaya ako magdarasal, kaya ako magsisimba para maligtas ako. Wrong! Ano ibig sabihin nun? Kulang pa yung ginawa ni Jesus para sa atin. Kompleto na. Tayo ligtas na. Kaya tayo dapat magdasal, magsimba, magpakabuti, umiwas sa tukso. Iniingatan na lang natin yung kaligtasang ibinigay na ng Panginoon sa atin. Kumbaga sa muscle, dinidevelop, or kumbaga sa muscle, i-maintain na lang natin. Ayaw nating magsag, ayaw nating magkasakit tayo. Work out your salvation, not work on your salvation. Ligtas na tayo. Ligtas na tayo ni Kristo. Iniingatan na lamang natin ang kaligtasan ito. So, ganun din sana ang gawin natin. Anong sabi? With fear and trembling. Kailan tayo nagtrabaho na nanginginig tayo, kinakabahan tayo? Kapag mahalaga yung ginagawa natin. Mahalaga yung vase na pinupunasan mo. Mahalaga yung kotse na pinipf mo, kinocoveran mo. Pag mahalaga, iniingatan mo, nandun yung fear and napakahalaga ng kaligtasang binigay ng Diyos sa atin. Dugo, buhay ni Jesus, ang puhunan para dito. Ingatan natin.
Huwag naman yung hindi natin kinakarir ang pagpapakabuti. Iniisip natin ang dapat na maging mabuti si father lang, si sister lang. Lahat tayo dapat magpakabuti. Karirin natin ang pagpapakabuti. At hindi yung very easy na lamang sa atin. Ang gumawa ng masama, hindi tayo nag-iingat pa ganon. Alam po ninyo, naiintindihan ko, yung damdamin ng marami sa inyo ngayon. Kasi bukas may pasok na naman. Lunes na naman. Kung makikita ko kayo ngayon, parang ganito kayo, niyayakap ninyo yung bakasyon. Pero unti-unti nang nawawala ang bakasyon. Unti-unti nang naaabo. Pabawas na ng pabawas, mamaya, ayan na, matutulog na bukas. May pasok na naman. Aral na naman. Kayod na naman. Tapos meron ka pang boss o office mate na ganyan. Di ba? Ay talagang manlalata ka. Baka nga, ayan, magkasakit ka pa. Naintindihan ko yan. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi ganyan ang reaksyon natin pagdating sa kasalanan? Dapat ganyan din tayo. Dapat tinatamad din tayo. Dapat nagkakasakit din tayo. Dapat nandidiri din tayo. Dapat ayaw din natin. Ano ang sabi sa Biblia kapag tayo bumabalik sa kasalanan? Para tayong aso. Sorry, pero ganito yung term. Binabalikan natin at kinakain muli ang suka natin. Mga kapatid, huwag na po tayong bumalik kay Herodes. Huwag na tayong bumalik sa dating buhay. Lalo pat kung ang buhay o dating gawi na ito ay nakasisira ng kaligtasang niregalo sa atin ni Kristo. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak niya. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diyos ang samo. Umikit tayo. Panginoon, maraming salamat sa regalo ng kaligtasang binigay mo. Kaligtasang nagsasabi sa amin, ano man ang maging problema namin, may solusyon. Kahit kamatayan, may solusyon. May muling pagkabuhay. Dahil sa kaligtasang binigay mo sa akin, O Panginoon, sana ma-appreciate ko ito upang hindi ko ikumpara sa mga blessing na gusto ko. Sana maunawaan ko na kahit yung mga blessing na hinihingi ko, pagsamasamahin man, hindi pa ubra sa halaga ng kaligtasang ibinigay mo sa akin. Ito sana ang mapanghawakan ko, ma-appreciate ko, at sana tulungan mo kong ingatan ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Pero sana, ingatan natin ang regalo niyang kaligtasan. Hallelujah!
Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Hindi ka ililigtas ng Diyos para lamang pabayaan sa problema mo. Kung lalapit ka kay Jesus, ang kaligtasang binigay ni Jesus, ang siyang pinakapunong dulo ng lahat ng buhay mo. Mayroong magandang mangyayari. Mamuhay kang ligtas. Huwag kang patalo sa puso. Kahit sa problema, kahit sa pag-aalala, kahit sa takot, huwag kang patatalo. Tandaan mo, ligtas ka na. Ligtas ka, kapatid. Mamuhay ka bilang ligtas. Paniwalaan mo ang kaligtasang binigay ng Diyos. Wala nang kamandag. Ang kamatayan, wala nang pangil ang demonyo. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una ngayon, magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, ngunit nadarama ang paghahangad sa Diyos, silayan nawa sila ng liwanag ni Kristo. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga sumasamba sa tunay na Diyos at naghihintay sa kanyang pagdating sa huling araw, manatili nawa silang tapat, marangal at nananabik. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga pinagkalooban ng buhay, liwanag at kabutihan ng Diyos, sila nawa ang maging saksi at tagapaghatid ng buhay na matapat at marangal. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa patuloy pang naglalakbay sa daigdig, ipagpatuloy nawa ng Diyos ang makalangit na pagsubaybay. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga yumaong pinagpahayagan ng Diyos ng kanyang katotohanan sa buhay na ito, matunghayan nawa nila ang kagandahan ng kanyang pagkalinga. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Yumuko tayo at ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Amang makapangyarihan, tumulad sa amin ang iyong anak nang sa kalikasan namin sarili niya ang inihayag. Tulungan mo kami sa kanya'y makatulad. Iniling namin sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon, Panginoon,
pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagay. Panginoon, alay namin, tinapay na ito'y hain sa iyong altar. Nagmulabog sa trigo, bunga ito ng paggawa, tanggapin mo't basbasan. Ako ngayon'y maghandog ng aing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagay. Panginoon, alay namin, ang alak na ito'y hain sa iyong altar. Nagmula po sa ubas, katas ito na piniga, tanggapin mo't basbasan. Ako ngayon'y maghandog ng aing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagay. Panginoon, handog namin, kaloob na tulutan mo upang maging ang tinapay ng buhay. Alak na ko'y nagdudulot ng iyong Espiritu. Ako ngayon'y maghandog ng aing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagay. Panginoon, lahat namin sa buhay na ito mo ay sundin. Panginoon, lugod namin, maglingkuran ng layunin na ika'y paghariin. Ako ngayon'y maghandog ng aing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagay. Panginoon, Panginoon, naririto akong
Pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Aming hati sa harap ng altar, mga pagpapalang mula sa'yo, Ama, pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan.
sa Paskong dumating, pagkakaisa't pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na po ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Heso Kristo na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas na hayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga iyong pinakikita sa tanan ang liwanag na tumatangalaw sa katauhan, sa pagkapahayag ng anak mong ginigiliw na siya hindi naiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa ang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal, akilalang yumao. Kasama po sina kaluluwa ng Pope Francis, Pope Benedict, Bishop Joey, Bishop Cirilo, Bishop Manuel, Monsignor Mar, Monsignor Jimmy, Monsignor Joshua, Monsignor Malahan, Monsignor Teg, Monsignor Venco, Monsignor Rani, Father Bert, Father Vistan, Father Chiki, Father Edwin, Father Ronald, Father Ding, Father Danny, Father Edwin, Father Froy, Father Ray, Father Luciano, Father Ruben, kayo din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para
huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaaneyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
sa inyo ng Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Palamutit mga Christmas tree, mga tahanay ng diwang muli. Meron kang isang sabsabat kung saan naroon si Kristo kailan ng Pasko. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa iyong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat
sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Sa'yo'y aming sasabihin. Naging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa patuloy niyo pong pagtulong na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Bukas po ay upload natin yung video na nagpapakita ng pagbibigay po natin ng mga tulong natin sa mga kababayan natin nung nakaraan bago magbagong taon. At papakita rin po namin sa inyo yung binili po nating sasakyan para sa isang mission, Catholic Mission Station sa DRT para matulungan yung pare sa mga minimisahan niyang lugar. Hindi po natin binigay ito sa pare. Ito po ay pag-aari ng komunidad na kanyang pinaglilingkuran. Kaya yun po ay utang namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Tears in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Salamat po. Yung magpapabless